maikling aklat ng sanaysay na pinamagatang Deep Roots, Essay on the Psychic and Spiritual in the Philippine Culture. Gumagawa rin siya ng mga zines na naibenta sa mga art fair at naipamahagi sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanyang online presence na si Kodiwa ay isang malikhaing pagpapalawig ng kanyang akademikong gawain. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Bigyan natin ng isang masigabong palakpakan si Mr. Carlo Salgado. Thank you. Salamat sa pag-invite at salamat din Sir Darwin sa parang nag-crash course pa tayo sa ginhawa. Yung magiging discussion ko ngayon, papalalimin ko lang at ibabalik natin sa mag-grounding tayo, no? Alam ko, nag-send ako ng presentation. So, sino yung, sino kakausapin ko dito? Aling side? Okay, sige. So, simulan tayo. Ayan, okay. So, pag-usapan natin ang konsepto ng kaginhawaan. At ano ang ibig sabihin nito sa ating karanasan? Pag pumupunta ka sa restaurant, tapos titingnan mo yung menu, di ba parang minsan kahit na mukha siyang masarap, hindi mo pa rin maintindihan, ano ba to? Tapos tatanungin mo sa waiter, kuya, ano pong ibig sabihin nito? Ano yung pagkain nito? Ano lasa nito, di ba? So, minsan, kahit na alam natin yung mga nakasulat sa menu, hindi ibig sabihin, alam natin kung ano yung lasa ng pagkain na yun. At ito yung sinasabi ng philosopher na si Alan Watts na huwag niyong i-confuse yung nakasulat sa menu sa kung ano yung pagkain, yung meal na yun. So ito yung susubukan natin gawin. Yung konsepto ng kaginhawaan, kahit na indigenous siya sa ating karanasan bilang Pilipino, hindi ibig sabihin Philippine concept lang siya or Philippine experience lang siya. Ito ay karanasan ng tao. At tao naman tayo, kaya ito yung tinatawag natin sa karanasan na yun. Pero ano nga ba yun? So, next po. Sa pag-uusapan natin ngayon, sa ating maikling lecture, sa ating maikling discussion, titingnan natin ang kapwa at pagkatao, anong connection ng ginhawa sa kapwa, ano yung kalusugang pangkaisipan, yan yung Tagalog ng mental health, na interesting lang. At titingnan natin ang connection ng ginhawa sa espiritu. Yung sinasabi ni Sir Darwin kanina, na connected siya sa spirituality, connected siya sa spirit. Ibig sabihin ba ng religion? Not necessarily. Titingnan natin kung ano ba ibig sabihin. So, next po. So, unang-una, gusto kong tingnan ang ating karanasan bilang tao at ano yung pananaw natin sa mundo. So may dalawang klaseng pananaw na titingnan natin ngayon. Yung unang pananaw ay yung tao na hiwalay sa mundo. At yung pangalawang pananaw ay yung tao na kabilang ng mundo. At gusto kong, habang ine-explain ko to sa inyo, gusto kong i-assess ninyo sa sarili ninyo, ano ba yung paniniwala ko? Nasaan ba ako mas nag-aalign? At yun ay connected sa magiging konsepto ng kapwa. Next please. So yung una, tingnan natin, ang sarili hiwalay sa iba. So ito yung mga principles niya, no? Una, ang isip at katawan ay magkatunggali. So iba ang mind and body. Ang tawag dito in academic terms, dualism, diba? Cartesian dualism, medyo heavy term. Pero basically, hiwalay ang isip. So pag pinag-aaralan ng isip sa psychology, pag sinabing mental health, iba pa yun sa physical health, diba? Pangalawa, kung hindi nasusukat, hindi ito totoo. So bakit ba lahat ng mga karanasan natin kailangan nasusukat bago natin sabihin na totoo nga yan? Pero ang daming mga bagay na hindi naman nasusukat o hindi madaling maisukat, hindi ibig sabihin hindi siya totoo, nararanasan pa rin natin. Pero sa paniniwala ng sarili hiwalay sa mundo, kung hindi siya nasusukat at hindi siya nararamdaman, hindi siya nahahawakan, hindi siya totoo. At ito yung tinatawag ng materialism na perspective sa academic terms. At pangatlo, merong mas nakaaangat. Kasi kung hiwalay ang mga bagay-bagay, ibig sabihin, pwede mo silang i-grade. So hierarchical siya. Merong mas nakatataas, merong mas nasa ilalim. Kapag meron nasa taas, ibig sabihin, meron talagang nasa ilalim. So yun yung mga Maslow's hierarchy of needs, hiwalay, merong iisa na pinaka sa lahat. So tingnan natin isa-isa. Next please. So kapag sinabi natin ang isip at katawan ay magkatunggali, nahihiwalay natin ang karanasan natin sa karanasan ng katawan natin. Nakikita natin ang katawan natin bilang isang bagay na dapat laging nakapon, laging gumagana, at hindi na natin naiintindihan
na yung karanasan pangkaisipan natin ay konektado din pala sa karanasan ng ating katawan. Pero hindi natin naiisip yun. Kasi ang sinasabi lang natin, kapag meron akong karamdaman, it's all in my mind. O kung ano man sabihin natin. Kailangan palitan ko lang ang mindset ko. Even though, kapag pagod ka, kapag gutom ka, mas madali kang mainis, mas madali kang ma-stress, di ba? Di ba pag pagod ka, kulang ka ng tulog, papasok ka sa class, hindi ka makaka-focus, di ba? Hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng teacher kahit na gets mo at gusto mong pag-aralan yung pinag-aaralan natin. Pero kasi, pag nakikita mo sarili mong hiwalay ang isip mo sa katawan, yun yung nagiging tendency na hindi natin nakikita na connected pala yung karanasan natin ng pagiging taong may katawan sa ating karanasan ng pag-focus, pagiging good mood, di ba? Pag hindi ka pa nakakakain, di ba parang may term tayo, hungry, di ba? Hungry na angry. Di ba? Next please. Tapos, ito rin yung nagiging sakit natin. Kapag hindi siya nasusukat, ibig sabihin hindi siya totoo. Ang daming mga bagay, lalo na sa Western science, sa kanluraning psikolohiya, siyensya, na kapag hindi nila na-measure, ibig sabihin, hindi siya totoo. So ang daming human experiences, ang ating karanasan na tinatawag natin, ang soul natin, ang spirituality natin, mga bagay na ang hirap i-measure. So sinasabi nila, okay, so walang spirit. Okay, so walang ganito. So walang ganito. Pero bakit nararanasan pa rin natin? Bakit kapag may gumalaw sa kwarto, sabihin natin may duwende? Paano natin i-measure yung galaw na yun? Duwende ba ang tawag? O baka may ibang tawag? Baka metaphor lang to para sa karanasan na yun na ang hirap i-measure. Paano ba i-measure ang mga karanasan ng pag-ibig, ng pag-asa? Paano na may-measure mga bagay na ito? Kadalasan sa science, pag personality tests, ito yung mga self-reported usually. Pero yung mga self-reported na bagay, ay snapshot lang. Nakapag-MBTI na ba kayo? Na-try niyo yung MBTI test? Yung mga ganong klaseng personality test, ang na-measure lang niya is kung sino ka ngayon. Pag tinake mo ulit siya ng 6 months after, baka mag-iba ka na. Try mo lang ulit, di ba? So ito yung sinasabi ko. Kapag mini-measure natin na isang bagay, mini-measure lang natin ngayon. Kasi baka magbago na siya eventually. Ang maganda lang dito ay mas nape-predict natin. Kapag nangyari ito, baka ito rin yung mangyari kapag ganito yung mangyari and so on, ito yung connections. Pero, alam din natin na lahat ng mga pinag-aaralan natin ay mga snapshot lang. Diba? Parang picture, pag pipicturean mo ng isang tao, yun yung measurement niya. O, ito yung picture ko, nandito ako sa ID na to. Pero, tingnan mo yung ID ng isang tao nung first year pa siya, kumpara sa kanyang 4th year, sabihin mo, siya pa rin yun, pero parang iba na, di ba? So, ito yung sinasabi natin. Na ganun pa rin, pero parang hirap i-measure na isang tao kasi ang isang tao, ang kanyang psychology, ang kanyang experience ay nagbabago lagi. Next please. Pangatlo, merong mas nakaaangat. Kapag hiwalay tayo sa mundo at hiwalay tayo sa karanasan natin, nagko-compete tayo kung sino yung pinaka mas magaling, kung sino yung mas malaki, mas nakatataas, mas matangkad, mas maliit, whatever, laging may mas. So, napupunta ito sa mga karanasan natin bilang sa ekonomiya natin, nagiging mas profit-based or tinatawag natin capitalist, ganyan. Inuuna na dapat mas mayaman ako, dapat mas gato, mas magaling, mas kilala. Lagi tayong naghahanap ng pinaka. At yun din yung isang nagiging criticism sa hierarchy ni Maslow. Okay, so pag self-actualized ka, ano na mangyayari? What comes after? What's next? Lalabas ka ba sa katawan mo? O pag nag-self-actualize ka, tapos na ang buhay mo? Ano mangyayari? Ano yung sabihin nun? Diba? So bakit kailangan natin ilagay sa pinakataas ang isang bagay kumpara sa lahat ng mga iba-ibang bagay? And yet, ganoon tayo mag-isip. Diba? Lagi natin kino-compare ang sarili natin sa ibang mga tao. Alam mo yan siya, mas malinis ang buhok niya. Ayan siya, mas malinis ang mukha niya. Ayan siya, mas matangkad siya sa akin. Lagi tayo nagko-compare. Is this really a hierarchy? O baka naman relativity lang? Tingnan natin kung ano ibig sabihin ng relativity compared sa hierarchy. Next please. Tingnan naman natin ngayon ang sarili bilang bahagi sa mundo. So alalahanin ninyo yung mga konsepto kanina. Subukan yung hulihin yung sarili ninyo kung nasaan kayo, di ba? So una, ako at kapwa ay iisa. Alam niyo yung symbol na to, di ba tawag dyan? Yin-yang. Alam niyo ba kung saan galing ang konsepto ng yin-yang?
China, yes. Sa konsepto ng mga Taoist. So sa Taoism, ang sinasabi nila sa yin-yang is, yung black, nakikita mo lang kasi merong white. At yung white, nakikita mo lang kasi merong black. So, magkaiba sila, pero dahil magkaiba sila, mas nakikilala mo sila. Alam mo lang naman na maliit na isang bagay kasi merong comparison na mas malaki, di ba? Alam mo naman na malambot ang isang bagay kasi may comparison ka na alam mo kung ano yung mas matigas na bagay. Kapag meron kang sakit kasi hindi ka makahinga dahil may stuffy nose ka, parang namimiss mo, naalala ko nung magaling ako, nakakahinga ako ng malalim. At yun yung comparison natin. Alam mong healthy ka kasi alam mo yung karanasan ng may sakit. Di ba? So, ganun din yun. Merong comparison, but only to be able to define kung ano ka. Di ba? So, ibig sabihin, bakit dun sa tao bilang hiwalay sa mundo, kailangan iisa lang. Kailangan ako yung pinaka, so tatanggalin ko lahat. So dun sa tao bilang hiwalay sa mundo, kailangan white lang o kailangan black lang. Pero kung white lang lahat yan, wala kang mababasa, di ba? Neither one will exist. Wala ni isa sa kanila ang mag-e-exist kung wala yung isa. Ang ibig sabihin lang nito is, kailangan mo yung black ng buhay. Ibig sabihin yung mga karanasang hindi mo masyadong nagugustuhan, mga karanasan natin na nagkakasakit tayo, karanasan na naghihirapan tayo, para malaman mo na merong karanasan na kaginhawaan. Para malaman mo yung karanasan ng kalusugan, karanasan ng pag-ibig, kunyari. Alam mo lang naman na meron kang iniibig kapag meron kang nawala, di ba? Di ba ganun yun? We only cry for something that once gave us joy. Sabi ng isang poet na si Khalil Gibran. So ang ganda lang, di ba? Alam mo lang naman na isang bagay dahil doon. Pangalawa, ang aking pagkatao ay nakikilala sa pakikisalamuha. Alam niyo ba yung illusion na to? Di ba yung face, tapos yung face? Pero, meron lang namang face kasi merong face. At meron lang namang face kasi merong face, di ba? So ito yung tinatawag sa Gestalt psychology na yung figure tsaka yung field. Diba? Yung field theory and Gestalt psychology. So, ang meron lang naman talaga dyan is yung vase na black. Diba? Pero para makita yung vase na black, kailangan nakikita mo rin yung white. So ang tao, bilang tao, hindi na naman tayo naghihiwalay sa surrounding natin. Tayo ay bahagi ng ating surrounding, ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, ng ating kapwa. Pangatlo, ang karanasan ko ay maisa sa konteksto, sabihin mo ng 10 beses. Ang karanasan ko ay maisa sa konteksto. Ikaw ay ikaw na hindi, pag tinanong ko, sino ka? Sasabihin mo yung pangalan mo, di ba? Eh yung pangalan mo hindi naman galing sa'yo eh. Binigay sa'yo ng magulang mo. So ibig sabihin, may pamilya ka. Okay, sino ka? Sabihin mo, okay, student ako sa PNU. Okay, sabihin, kinonect mo na naman yung sarili mo sa konteksto ng pagiging estudyante sa PNU. Sino ka? Tapos kung ano-ano na yung sabihin mo, lahat ng mga sabihin mo ay laging nasa konteksto. Kahit na dancer ka, kung ikaw ay artist, mahilig ka sa ganitong klaseng pagkain, meron ka ng connection sa mga bagay na yon. Gets ba? So, nahihiwalay mo ba talaga yung sarili mo? Meron ba talagang ikaw, hiwalay sa lahat? Diba? Tingnan natin. Next, please. So, isa-isahin ulit natin. Ang kapwa at ako ay iisa. Ibig sabihin nito, hindi ibig sabihin ay pare-parehas tayo ng pangalan. Hindi ibig sabihin nito ay pare-parehas tayong iisang parang some kind of one consciousness na ganyan. Ang ibig sabihin nito ay lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay nagkakaintindihan. At lahat tayo ay nakikibahagi sa iisang karanasan ng pagiging tao. Okay? Next please. Ang aking pagkatao ay nakikilala sa pakikisalamuha. Yung loob natin, yung loob ng isang tao, nalalaman mo lang naman kapag mabait siya sa iba, di ba? O kapag hindi siya mabait sa iba. Yung konsepto ng kagandahang loob, a beautiful inner self, masasabi lang naman natin kapag may ginawa siyang mabuti sa ibang tao, lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Hindi naman kapag walang ginagawa isang tao, hindi mo siya makikilala, di ba? Kapag wala siyang imik, pag nakaupo lang siya sa gilid, hindi mo siya kilala. Nothing about them. Parang wala kang alam. Pero kapag nakisalamuha na siya, kapag nakisama na siya, doon mo lang siya makikilala. Di ba? So, kailangan mag-participate, makisama. Next, please.
Pangatlo, ang karanasan ko ay may sa konteksto. Lahat tayo, yung identity natin bilang tao ay memory. Lahat ng ito ay memory lang. Kapag tumatanda ang isang tao, ang tawag natin sa nila matanda, yung mano prefix ay dinadagdag natin sa mga bagay na maraming ganon. So, mabalahibo, ibig sabihin madami siyang buhok. Di ba? Matakaw, ibig sabihin madami siyang appetite. Pag matanda ka, yung tanda is marker. So, it's a mark of something. Palatandaan. Di ba? Pag matanda ka, ibig sabihin, madami kang marks of history, of memory. So yung pag nagtatanda tayo, sinasabi natin, ano yung, if you're trying to remember something, di ba ang sabi natin, pagtanda natin. Ito ang proseso ng pag-recall ng isang bagay. Parehas ang term natin sa pagtanda, pag-remember, at sa process ng aging, pagtanda. So this is collecting memories, collecting marks. Kapag nakakalimutan mo yung karanasan mo, hindi ka na ikaw yun, di ba? Para pag may mga tao, for example, na kapag masyadong nakainom nung gabi, tapos may ginawa sila, hindi nila maalala, tapos sabihin nung kaibigan nila, uy, alam mo, kagabi, ganito ka. Tapos sabihin mo, uy, hindi ako yun. Di ba? So meron tayong ganong idea na parang, pwede ka palang maging ibang tao kapag hindi mo naaalala yung sarili mo. And in psychopathology, ito yung konsepto ng dissociative identity, di ba? So nagkakaroon ng ganon. Next, please. So, ang kapwa ay maaaring nagmumula sa ka-puwang. Puwang meaning space. Diba? Yung ka na prefix, ito ang napakaganda sa language natin. Yung ka na prefix, nakikita natin sa mga konsepto ng relationships. Para siyang sa English, para siyang co-author, co-student, whatever. So yung ka-puwang, nakikita din natin ito sa salitang kapatid. Diba? Sibling, kapatid. Yung patid means to cut something. Kaya natin sinasabing tol, uy tol. Yung tol galing sa utol, na galing sa putol, na galing sa kaputol, meaning sibling. So to cut. Diba? Actually, sa Hiligay nun, absorb mo. Sa Hiligay nun, yung term for sibling is utod, which also means to cut, utod. So napaka-interesting lang ng mga ganyan. So, hindi ba kapag if you're in the same organization, di ba nilalagyan mo rin ng ka yung pangalan ng tao? Diba? Ka-Erning, ganyan, o ka-Toto, or whatever, di ba? So, ang kapwa, o kapuwang, kaya yung alternative spelling ng kapwa is meron pang U, kapuwang, galing siya. So, yung concept ng kapwa ay, ako at ikaw, ay bahagi ng isang tayo, ng kita, di ba? Yan, konsepto na lahat tayo ay bahagi ng isang bagay. Para tayong yin-yang, na nakikilala kita kasi kilala mo ko at nakikilala ko yung sarili ko dahil sa iyo. Ako bilang guro dito sa harap ninyo ngayon, hindi lang naman ako guro dahil guro ako mag-isa, pero dahil may kausap akong estudyante. At hindi lang naman kayo estudyante kung walang guro sa harap, di ba? So, yun yung relationship natin bilang kapwa. Ito yung tinatawag natin contrast. I know myself kasi kilala mo kayo at alam ko kayo kasi kilala niyo ako. Gets ba? So yun yung yin-yang. That's how it works. Next please. Ngayon, tingnan natin ang kalusugang pangkaisipan. Yung konsepto na ito ay napaka-interesting ngayon kasi tinitingnan natin ang mental health bilang hiwalay sa physical health. Na naghihiwalay ang mental sa physical. Yun sinasabi ko kanina, na naghihiwalay, nagdutunggali ang isip sa katawan. Bakit gano'n? Ang weird, di ba? Kasi alam naman natin ang karanasan nating pangkatawan ay lumalabas din sa ating paraan ng pag-iisip. Next please. So, tingnan naman natin ang pagkatao at kalusugan bilang dalawang pananaw. Una, ang tao bilang makina. So, ibig sabihin, ano ka? Ghost in the machine. Di ba? Yun yung term. So, ikaw ay isang ghost, essentially, isang spirito na dinadrive mo. Parang yung katawan mo parang naging kotse. So, ikaw yung driver, kung ano man yung isip mo, at yung katawan mo, yun yung kotse. Di ba? O, baka ang tao ay kalikasan. Ano yung sabihin nito? Hindi ka machine, ikaw ay dahon sa puno, ikaw ay bulaklak, at bahagi ng napakalawak na karanasang pangkalikasan. Pero tingnan natin isa-isa. Next please. So una, tao bilang makina.
Kapag tao ay tinitingnan bilang makina, at ito ay mahalaga kung papasok ka sa industriya ng mental health, kung magiging psychologist ka or counselor, mahalagang tingnan ang tao hindi bilang makina. Kasi kung titingnan mo siya bilang makina, siya ay isang produkto. At ikaw bilang tao, yung value mo bilang tao ay name-measure at nasusukat lamang sa iyong salary grade o sa iyong grade ngayon. Baka yun yung measurement mo ng pagiging valuable sa lipunan. Kung may cum laude ka o summa cum laude, kung wala kang ganon. So yung measurement mo bilang tao, yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, nagiging produkto ka. At nagkakaroon ka ng personal branding, di ba? Ang interesting lang pag meron tayong ginagawa na parang kakaiba sa character natin, sabihin ng kaibigan natin, uy, off-brand. Parang off-brand sa ginagawa mo, di ba? So parang medyo nag-i-imply siya na yung identity mo bilang tao ay dapat may branding, dapat klaro, dapat ikaw bilang iisang tao ay madidistinguish mo sa lahat ng ibang tao. Kaya nangyari, kapag meron kang karamdaman, kapag meron kang nararanasang mental condition, yung mental illness or condition na yun ay nagiging defect. Parang yung kotse na hindi umaandar. Parang yung cellphone mo, parang nagbablock yung screen. Parang nagiging ganun yung tao. So ikaw bilang produkto, bilang makina, ay nagiging defect. Kapag ang mental illness kasi, dinedefine siya bilang distress, dysfunction, tsaka usually duration or deviance. Pag sinabi nating dysfunction, ang isang bagay, ibig sabihin meron tayong ini-imply na function, di ba? Yin-yang. So kapag may function, may dysfunction. Kapag may maayos na galaw, meron tayong ini-imply na meron hindi maayos na galaw. Does that make sense? Ano ba magandang example nito? Ang naisip ko lang is yung sa pag-traffic sa labas. Usually, yung idea ng mga kalsada, pag nagdadrive ka, dapat mabilis ka makakapunta sa isang lugar. Kaya nga ginawang kalsada yung isang lugar. Pero pag traffic, ibig sabihin, hindi problema ng driver, pero problema ng sistema ng roads. Bakit ganun yung road? Ba't makitid? Bakit masikip? Bakit nagkakabanggaan yung mga tao? Sistema siya. Hindi lang siya yung kotse at yung driver mismo. Pero, meron tayong ganung konsepto sa tao, na ang tao, bilang iisang bagay, ay dapat maayos. So, anong nangyayari sa atin? Yung therapist, nagiging mekaniko in some way. Next please. So, ano nga ba ibig sabihin? Kapag ang tao ay hindi makina, kundi bahagi ng kalikasan. Pwede nating ma-recognize na ang naapektuhan tayo ng kapaligiran natin. Naapektuhan tayo, sobrang subtle nito, pero kung nakakapag-aral kayo ng mga marketing techniques or ng mga advertising techniques, bahagi sa advertising and marketing yung mga tinatawag na subliminals. Yung mga hindi mo naiisip, pero bahagi ng karanasan mo. Kunyari, yung tinatawag na overhead lighting, ito mismo, yung lighting natin ngayon, iba yung karanasan kapag mas madilim yung lighting kumpara sa pag mas maliwanag. Iba rin ang karanasan siguro ng mga taong nandito na medyo warm yung lighting nila at dito na medyo harsh at cold yung lighting. Iba yung feeling, di ba? Sobrang subtle, sobrang liit ng mga experiences na ito, pero hindi natin na bibigyan ng pansin. Kapag makulimlim sa labas, hindi ba parang mas nakakalungkot kumpara sa pag maaraw? Di ba? Yan yung mga bagay na sobrang maliit na bagay, hindi natin naisip. Kapag yung aircon, ito ay isang napaka-interesting na naalala ko pa since sobrang tagal na, merong specific temperature na maganda para makapag-focus ka. Pag masyadong mainit, parang hirap mag-focus, parang aligaga ka, di ba? Pag masyado nang malamig, parang sarap matulog, di ba? Because pati yung pagtulog mo, ay dapat mas bumababa yung temperature ng katawan mo para makatulog ka na maayos. Yun yung science doon. So naapektuhan tayo ng kapaligiran natin, pag di natin naiisip na dapat iniisip din natin yung state ng kapaligiran natin. Okay lang sa atin maggulo yung kwarto natin kasi iniisip natin na, hindi, kailangan okay lang ako. Pero yung gulo ng kwarto ninyo also affects your psychology. Diba? So yung pagkatao natin ay ugnayan. Mabuti ang karanasan ko bilang tao kasi alam kong minamahal ako ng ibang tao.
Alam ko na may pakialam yung ibang tao at hindi ako nahihiwalay sa kanila. Tapos meron tayong panahon ng paghinga at panahon ng pag-ani. Mahalaga ito sa konsepto, for example, ng permaculture, agriculture, na hindi buong taon gumagana ang lupa kasi mawawalan din ng nutrition ng lupa. Ang tao, hindi ba galing din tayo sa kalikasan? Kung hindi tayo galing sa kalikasan, saan pa tayo galing? Hindi ba tayo alien, di ba? Dito tayo nang galing sa lupang ito. Kaya tinatawag ng katutubo. Di ba? Dito tayo tumubo sa karanasan na ito. Yung indigenous tayo sa weather natin, sa climate natin. So bakit natin ini-expect na ang tao ay laging naka-on bilang makina? Hindi ba dapat meron din tayong mga panahon ng paghinga? Panahon ng pag-ani, na pag-excited ka na, okay, harvest time, gawa tayo ng gawa. Tapos meron tayong panahon ng absorb muna tayo, pahinga muna tayo. Otherwise, anong mangyayari? Mababurnout ka. Ito yung mga lagi nangyayari pag hindi ka natutulog, hindi ka nagpapahinga, mababurnout ka. Maaaring hindi ka na makafocus, overwhelmed na ang isip mo, pabigat na ang pakiramdam mo, dahil hindi ka nagpapahinga. Ang tingin mo sa sarili mo ay makina ka na dapat naka-on lagi. At bahagi ito ng ating karanasan ng ginhawa. Next please. So ito yung mga sistema, siguro familiar na kayo, nadaanan nyo na siguro sa psychology, di ba? Yung una is yung tinatawag na biopsychosocial perspective, galing kay George Engel. So itong mga sistema na to, galing to sa West, pero nakikita din natin na useful din siya sa karanasan natin. Paano natin maintindihan ang sarili natin? Ito yung mga tinatawag ng mga ecological systems. So yung kay George Engel, sabi niya, nung panahon na yun, mga 70s, bakit daw ang psychology, ang tingin lang sa mga mental condition ng mga tao, bakit chemicals lang? At bakit katawan lang ng tao? Na pag meron siyang problema, siya lang yung may problema. Sabi ni Engel, alam mo, totoo yung may biology yung tao, pero baka lumala siya dahil nasa masamang environment siya. Dahil na-abuse siya ng pamilya niya. Dahil hindi siya nakakakain. Bahagi ito ng ating karanasan. Diba? Maaring pwedeng masaya kang tao, pero kung hindi ka nakakain, ikaw rin naman yung masisiraan ng bait, di ba? So it makes sense. So, yung kay Yuri Bronfenbrenner naman, ito yung ecological systems theory, lalo na sa development ng isang bata. Yung sarili ay bahagi ng kung ano-ano pang mga sistema. Pwede lang natin siyang tingnan na simply yung sarili, yung kapwa, tapos yung kalikasan mo, yung lipunan mo. Yun lang naman yun eh. Simple lang naman siya. Pero lahat ng ito ay nagsasama-sama at nag-uugnayan. Diba? Next please. So ngayon, pupunta na tayo sa medyo mas spiritual na part ng ginhawa. So far, napag-usapan natin yung psychological at yung practical na konsepto ng ginhawa. Ibig sabihin, how does it apply to you personally at paano mo siya nararanasan? Ngayon, tingnan natin ang konsepto ng ginhawa bilang bahagi ng ating spiritualidad. So yung konsepto ng ginhawa, linguistically, galing siya sa Visayas, it literally means breath. Yung konsepto ng ginhawa sa Hiligaynon, sa Cebuano is to breathe, breathing. Pupunta ka na sa Bicol, ganun din yung konsepto ng ginhawa, breathing. Nung pumunta na siya sa Tagalog at nagamit na siya bilang isang pan-Philippine term, nagiging hindi lang breathing, kundi ease of breath. So yung ginhawa ng hininga at ginhawa ng buhay. Sabihin, you're able to breathe. Kinonekta ni Zeus Salazar ang konsepto ng ginhawa sa konsepto ng unawa. So kung ang unawa, pag-isip, ginhawa ay yung spiritual natin. So nakikita niyo yung term na hawa, di ba? Yung hawa is usually to infect, pero it's more social. Kaya yun din yung origin niya. So, maaaring ang ginhawa ay indigenous term natin para sa spirit. Di ba pag namatay ang isang tao, sinasabi natin, kinuha ang kanyang hininga, kanyang breath. So baka ang breath, ang ginhawa, baka yun yung spirit natin. So, maginhawa ang isang tao, at na-explain naman ito ni Sir Darwin kanina, kapag matatag at maaasahan ang kanyang karanasan sa buhay, so ito yung kanyang pangkabuhayan. Kaya ang interesting ng term natin for livelihood, hindi industriya, kundi hanap buhay. Napaka-interesting. Kapayapaan din yung kaginhawaan. So pag mapayapa ang isang lugar, sabihin feeling natin na parang this is a stable community, maginhawa ang buhay dito. So stability, peace, comfort. Ugnayan ng sarili sa pamilya at komunidad. Sabi nga din ni Sir Darwin kanina, in-explain din niya na bahagi siya ng
kapag maganda ang relasyon ko sa pamilya ko, maganda ang relasyon ko sa mga kapwa ko, konektado din siya sa ginhawa. Interesting din, nandyan din yung prefix na ka, diba? Because it's concept na siya, ka tsaka an. Yung suffix na an, dinadagdag na, fun fact na lang. Pero yung suffix na an, dinadagdag natin yan sa mga bagay na ginagawa natin together, like a shared activity, inuman, kainan, sa mga bagay na ito, lagi na an, laro-laruan, tagu-taguan, lahat ng mga bagay na ito ay so linguistic, psycholinguistic. So next please. So tingnan natin ang ginhawa at ang kapwa sa mga paniniwala natin. So, sasabihin natin na ang konsepto ng ginhawa ay yung stability ng ating relationships with people. Diba? So, ito ay isang bagay na lagi natin mini-maintain. Tulad nga sabi Sir Darwin, something you maintain, something na continuous. So, lagi tayo nakikipagkapwa sa ating mga kapwa-tao at nakikipagkapwa din tayo sa kalikasan. So, yung kalikasan na ito, dito yung mga espiritu natin. Tingnan natin isa-isa. So sa pagsasakatawan natin, nararamdaman natin ang ginhawa sa bigat at gaan. Ito nga yung sabi ni Doc Bonnet, na pag mabigat ang pakiramdam mo, di ba parang may sakit ka? Or also, parang meron kong nagawang masama? Or pag may ginawang masama sa iyo yung tao na yun, parang ang bigat ang pakiramdam ko sa iyo, parang I don't feel good. Burden yung feeling, di ba? Tapos yung gaan ng pakiramdam. Hindi ba pag ang isang tao na masarap kasama, di ba sinasabi natin, ang gaan mong kasama? Di ba? So yun din yun. Sa kalikasan yun din ang feeling natin pag pumapasok tayo sa isang lugar na parang medyo, ang bigat ng pakiramdam ko dito, parang kikilabutan ka, di ba? Parang may something na hindi mo ma-explain. So yun ay yung connection mo sa kalikasan. Yung pakikisalamuhan naman, sa kapwa, sabihin natin makikiraan ko, dadaan lang ako dito. Sa kalikasan, tabi-tabi po. Di ba? So yung karanasan natin sa kalikasan, nakikipagkapwa din tayo sa mga espiritu. Nakikipagkapwa din tayo sa mga laman lupa, sa mga anito, sa mga bagay na yun. Hindi na natin tinatawag na anito ngayon. Maaaring hindi ka na naniniwala sa duwende. Pero meron pa rin tayong ganong klaseng yung kinagisnan natin. Kinagisnan psikolohiya. Pag nananakit tayo, kapag nanakit tayo ng ibang tao, di ba natatakot tayo kasi baka kulamin tayo. Kasi hindi natin kilala, baka kulamin tayo. Ito, pag nagkakasakit ng isang tao, sabihin natin, kinulam siguro siya nung ganito, ganyan. So, ayaw nating saktan ng ibang tao kasi baka kulamin nila tayo. Baka merong offense na mangyayari. Ang pananakit sa kalikasan, ang konsepto ng GABA, alam niyo ba yung GABA? Ano yung GABA? Parang karma, pero specifically, punishment. Diba? Kasi yung karma, sa konsepto ng mga sa Eastern philosophy, ang karma is just kung ano yung gagawin mo, yun yung babalik. Yun lang naman yun. Wala siyang necessary morality. Pero pag GABA, pag may ginawa ka masama, sasakit yung tiyan mo, magkakasakit yung village, ganyan. Sa kalikasan, nakikita natin yun kasi kapag bumaha sa isang community, for example, bumaha sa isang community, sabihin nila, GABA yan kasi nagtatapon kayo ng basura sa ilog or whatever. So yun yung GABA na konsepto na kailangan pang pag-aralan, by the way. So kung interested kayo sa mga ganyan, di ba? Sa paghilom natin, sa healing methods natin, kapag meron tayong nasaktang tao, at ito yung mga friends natin, pag nasaktan natin, sinasabi natin, uy, bawi ako sa'yo. Sorry na bawi ako sa'yo. Ibig sabihin ng bawi is, ibabalik ko yung offense na binigay ko sa'yo. Sorry po, kunin ko na. Hindi ko sinasadya. Di ba yun yung bawi? Sa kalikasan, pag may na-offend tayo mga espiritu, engkanto, duwende, whatever, tawag is atang. It's an offering. Ang konsepto ng atang, galing siya sa, yung mismo concept galing siya sa North, yung sa mga Ilocano, pero nakikita din natin ito across the country na magbibigay kayo usually ng pagkain. So, pagkain or whatever, tapos pag kinain nung duwende or whatever, sabihin, napaka-interesting ito kasi may nagkwento sa akin once na foreigner siya, so hindi niya alam yung mga folklore natin. Pero one time, nag-aayos siya ng garden niya, the next day, hindi siya makabangon. Punta siya sa albularyo kasi sinabihan siya ng mga kasama niya. Sabi ng albularyo, hindi ba nagkikwento yung tao niya? So, nagkwento yung albularyo, sabi niya, inayos mo yung garden mo, ano? Sabi niya, gano'n. Sabi niya, paano mo nalaman na inayos ko yung garden ko? Kasi meron ng nabulabog na duwende. Tinakpan mo yung entrance ng bahay niya, sabi niya gano'n. So sabi ng albularyo, magbigay ka ng pagkain at tubig. Tapos the next day, ginawa nga niya, tapos na-cure siya the next day. Somehow, he felt better the next day. Tapos yung plato ng pagkain, wala nang, parang may nakaubos ng pagkain.
tapos yung tubig, naubusan din ng tubig. Kasi kung aso lang naman yun, o pusa, diba dapat mahulog din yung baso or something. So, these are just mystical explanations for basically our relationship with nature. So, yung relationship natin sa kalikasan, ingatan natin siya. So ngayon na grabe na yung climate crisis natin, grabe na yung environmental difficulties natin, mahalaga na ibalik natin yung sarili natin sa karanasan natin sa kalikasan. Kasi doon din nanggagaling yung ginhawa natin. Diba? Next please. So ano lang, medyo simplified lang din. So ang sarili, ang libunan o kalikasan at ang kapwa na nakikita din natin yan, nasa gitna, andyan yung kaginhawaan natin. Yung sarili at lipunan at kalikasan natin, mahalaga na maaliwalas yung kapaligiran, di ba? Inaalagaan yung kalikasan. At syempre, kahit sa mismong bahay natin, sa mga urban spaces natin, sa kwarto natin, na alam natin malinis, maaliwalas, nakakahinga ka. Di ba? Sa sarili at kapwa, may kagandahang loob na nangyayari, mabuti kayo sa isa't isa. Sa kalikasan at sa kapwa, masaganang kabuhayan ninyo, hindi extractive na parang kinukuha mo lang sa isang bagay, meron ka din binabalik sa lupa. Diba? So sustainable, imbis na extractive. Next please. So yan, mga karagdagang babasahin lang. Kung interested kayo, meron akong sinulat na paper na na-publish last year, 2023, na tungkol dito, mental health implications of Filipino folk belief. So, explain ko pa dyan yung konsepto ng ginhawa sa konsepto ng kaluluwa, kapwa at kalikasan. At napaka-interesting din itong libro, alam ni Sir, yung ginhawa, kapalaran at dalamhati. Natitingnan nila yung linguistic at psychological explanation. Pinublish siya ng University of the Philippines Press. Medyo lumang-luma na sir. Luma na yung libro na ito, kaya kailangan na yung update. Ang alam ko is, alam ko sir, nag-publish sila, hindi po, sila Doc Divine, nag-publish sila ng bago. About to release. Ginhawa din. Under NCCA. Ayun eh. So may bagong libro tungkol sa ginhawa. Very recent. Ayun, okay. So thank you. Ayan, maraming salamat po, sir. Talaga nga namang ang kaginhawaan ay nakaangkla rin sa sitwasyon ng sarili, kapwa at lipunan. Dahil dyan, binubuksan na natin ang ating open forum. Mangyaring magtaas ng kamay kung may mga katanungan. Huwag na kayong mahiya. Magtanong na tayo. Going once. Twice. Meron yan eh, no? And hello po, good morning Sir Carl and everyone. So I just wanted to, gusto ko lang pong itanong about po sa na-discuss niyo po kanina about sa kaginhawaan at espiritu po bilang ano po. Kung dun po siya nakwento niyo po about dun sa foreigner po, nung nag-offer po siya ng offering or ng atang po dun sa folklore po natin, which is possible po na duwende nga. Hindi po ba may tuturing natin siyang epekto lang siya ng placebo effect? Because we want to make feel better. That's why we are doing things in a positive way, like offering food into someone. And mag-consider po ba siyang ganun po ba? Or like in our own pagsasaka-tutubo po bilang sa indigenous, it's how it's become unique po on us. And bakit po siya in a way na nagiging totoo or it exists po talaga. Yan lang po. Thank you. Napaka-interesting yan at gusto ko siyang sagutan ng connected din sa madaming mga konsepto, for example, sa physics. So may konsepto sa physics na tinatawag ng dark matter. Alam niyo yung dark matter? So ito yung hindi pa naiintindihang bagay sa universe. So dahil lang merong term na dark matter does not mean na alam natin kung ano yung dark matter. Kaya siya dark matter. At just because alam natin na meron tayong konsepto ng placebo, does not mean na alam natin kung paano gumagana yung placebo. So yung placebo effect, napaka-interesting yan kasi gumagana naman talaga siya and we don't know why. We don't know why. So whether tawagin mo siyang duwende or whether tawagin mo siyang whatever kind of force, ang mahalaga is may nangyayari, we don't know what, at iba na yung interpretation natin sa kanya. So how do we interpret it? At in my suggestion, let's interpret it in terms of culture.
So ano yung kultura ng mga tao at ano yung kanilang meaning-making sa ganung klaseng karanasan. An example of that would be kapag merong psychotic symptoms sa isang tao. So ito yung hallucinations, delusions, and so on. In Western psychiatry, ang term dito immediately is schizophrenia or psychotic episodes. Pero madaming kultura sa iba't ibang bahagi ng mundo na yung mga symptoms na to ay merong treatment plan. Ang tawag lang ay shamanism. Ang tawag lang ay whatever folk symbol, folk belief. So again, just because meron tayong weird na phenomenon does not mean na yun literal yun, na duwende talaga siya. Maaring duwende nga talaga, pero paano mo huhulihin yung duwende, di ba? Maaring duwende nga siya, pero yun lang yung tawag natin doon. We don't know what it is, pero yun lang yung tawag. So it's just a map. Map lang siya to the same landscape. Duwende, placebo, whatever. Kung may isa pang term, a force of some kind, whatever. Yun lang naman yun. Ang tanong daw po si Allen. Ayun po, magandang umaga po, Sir Carl Lawrence. Nabagin ko po kanina yung connection ng ginhawa at espiritu. At i-relate po natin yung espiritu sa espiritualidad ng mga Pilipino. Ang tanong ko po ay espiritualidad, ang pananampalataya ng mga Pilipino. Tingin niyo po paano ito nakaka-apekto ko? May kaugnayan ba ito sa nararanasan nilang kagalingan kung kaginhawaan? Okay. Gusto ko muna i-clarify ang difference ng spirituality sa religion. Ang spirituality ay individual experience, ang religion ay collective experience. Pag sabi natin religion, ito na yung collective experience ng tao. So usually, nasa ilalim siya ng mga pangalan like Catholicism, Islam, and so on. So ito na yung mga religions. Spirituality, yung individual meaning-making ng tao does not necessarily have to be connected to any specific religion. So example nito ay pasok ka sa kahit sinong bahay ng kakilala ninyo, bilangin ninyo yung religions niya, subukan mong bilangin. Meron siyang Buddha sa tabi ng Jesus na Santo Niño, tapos meron siyang feng shui na nakasabit. So ang dami, di ba? Pero ito yung mga meaning-making ng tao. Ito yung kanilang mga paraan para makapag-connect sa kung ano man yun. And there have been so many studies already relating spirituality or yung ating meaning-making sa ginhawa. At connected din ito, naalala ko yung may sinulat na paper tungkol sa panata ng mga Jesus Nazareno. Alam yung mga to, di ba? Malapit na naman dito yung Quiapo, di ba? So, yung Jesus Nazareno, di ba, every January may ganyan nangyayari. Yung mga pumupunta doon, thousands of people. Ba't nila pinagdadaanan yung ganun every year? Dahil meron silang paniniwala na kapag ginawa nila yun, may mangyayaring kaginhawaan sa buhay nila. Babalik ang kanilang swerte or whatever, meron silang mahihilom ang kanilang mga sakit. So, nakaangkla talaga yung ating karanasan sa ating pagbibigay ng kahulugan na usually nagiging cultural, spiritual, religious, whatever. But what's more important is, bahagi talaga ng ating pagbibigay kahulugan ang pagkakaroon ng ginhawa. Kasi kung hindi mo kinoconsider na ginhawa ang isang bagay, hindi siya magiging maginhawa sa'yo. Diba? Sometimes something that is meaningful to another person, hindi siya meaningful sa'yo, iba yung magiging karanasan ninyo. Diba? So yun lang. Ayun, maraming salamat. Kasi sino pa po ang may tanong? Stop. Nabanggit na rin po sir kanina po yung connection po ng bilang tao po at sa kalikasan po. And then, recently, or nag-trending po yung sa anglerfish po. So, some people at first, they thought that it's poetic, na nag-a-arise na po yung parang yung anglerfish na dapat sa ilalim lang. Pero, upon doing the realizations of the people po, some naman nakakondemn na it's about climatic action po. Pero, with regards on that one, how can we connect din po yung parang climate justice or sa kalikasan po? And then, yung parang, for some people kasi more on poetic side sila, nakikita ko pa na parang nire-romanticize pa nila na parang, last day ko na to, nakikita ko na yung liwanag, ganun, yung parang ganung thought ko. So, how does it, gusto ko lang malaman din yung parang sa inyo po or parang commentary on that particular issue po. Right. So,
yung kokomentahan ko is hindi yung anglerfish, di ba? Hindi yung climate justice. Medyo ang sad nga, ano, ang poetic. Although hindi naman talaga natin alam kung ano yung nasa isip ng anglerfish. We can assume that this is human interpretations. Ang masasabi ko lang is, kapag nasira natin, hindi naman natin sinisira ang kalikasan as if masisira natin siya totally. Ginagawa lang natin siyang uninhabitable para sa tao. Kapag yung tao ay nawala na dahil sa climate change, ang Earth, tuloy-tuloy pa yan. And most likely, pag nawala na ang tao sa Earth, baka iba ng species ang umusbong. At tutuloy pa rin. Nung bata ako, mahilig ako manood ng mga life after humans na documentaries na parang ano kaya yung mangyayari pag wala ng mga tao sa mundo. Yung mga buildings, babalik yan sa lupa. Babalik yung mga vines, magka-climb yan sa mga building at lalaki na naman yan. Yung mga wild animals na nasa zoo lang o nilalagay natin sa safari, babalik yan. At lalabas yan sa kalsada. Di ba nung pandemic, sinasabi natin, oh, the earth is healing kasi lumalabas na naman yung mga hayop. Yun yung mangyayari on a larger scale pag wala ng tao dito. So, point is, mahalaga ang climate justice kasi saan pa tayo titira? Saan kayo titira? Ito lang naman yung ano natin, bahay natin. At ito yung, nandito yung kaginhawaan natin. So, mahalagang bigyan ng pansin ang kalikasan dahil nandito tayo. For now. Ayun, maraming salamat po. At para sa paggawa ng sertipiko ng pagkilala, tinatawag ko si Professor Vanessa Arcilla sa harapan, Aaron Castillo at Alan Gerson Guimoros. Iginagawa ng sertipiko ng pagkilala kay Mr. Carl Lawrence Cervantes para sa kanyang paglalaan ng panahon bilang sunsik tagapagsalita sa ginanap na larawan ng kaginhawaan at sa Kadiwa and Ginhawa Seminar ngayong umaga. Iginawa ngayong 22 ng Pebrero taong 2025 sa pamantasang formal ng Pilipinas, Daang Taft, Maynila. Ang parangal ay dinilala ni Alan Gerson Guimoros, tagapamahala, Aaron Castillo, pangalawang pangulo para sa Ugnayang Panglabas, at Professor Vanessa Arcilla, gurong tagapayo. Muli, bigyan natin isang round ng nasigalang pangasahan. Upang formal na isara ang programa, inaanyayahan ko si Ginoong Joseph Benjamin Lobia para sa pagwakas na pananalita na susundan ng photo opportunity. Bigyan natin siya ng isang masigabong palakpakan. Ayan po, maraming salamat po sa ating lahat. At sa